Ladies and gentlemen, the President. Anyway, laging masaya itong mga event na ito dahil sa wakas yung marami sa ating mga LGU at mga cities at saka municipalities na hanggang ngayon ay hindi pa nagkaroon ng ambulansya, hindi pa nagkaroon ng ganitong patient transport vehicle ay magkakaroon na. At yung pang hindi pa nabigyan ay magkakaroon din. At asahan ninyo, ang pangako sa akin, ang instruction ko kay GM Mel Robles, ay sabi ko sa kanya, kailangan by the end of the year, masabi na natin, by the end of 2025, masabi natin na lahat na ng cities and municipalities ay nabigyan na natin nitong patient transport vehicle. Kung titignan nyo po, ay talagang pinili namin na mabuti itong ating ginagamit na modelo para sa patient transport vehicle. Marami tayong pinag-iisipan. Naalala ko ng gobernador ako, marami kasi tayong marami kaming mga kababayan, marami kaming kailan na nasa Amerika. So humihingi kami ng tulong. Pinagdadalang kami yung magagandang ambulansya na nakikita mo sa sine na malalaki. Very grateful naman kami dahil napakaganda at napakamahal, hindi kayang bilhin ng probinsya. Ngunit nung nagkaroon ng emergency, yung mga malalaki na yon ay hindi nababagay doon, lalo na doon sa mga maliliit na bayan kung saan maliit lang ang daan. Nag-usap nga kayo ni Mayor Isko, sabi niya lalo dito sa Manila, puro iskinita yan, hindi makapasok. Kaya pinili namin itong modelong ito na very appropriate, na tamang-tama para sa Pilipinas. Hindi lamang dahil yun na nga, nakakapunta kahit saan, kung saan nangangailangan ng transport vehicle. Ngunit, pati na yung modelo na ito, madaling i-maintain, laging may pyesa, kahit sino na medyo marunong-runong na mekaniko, kaya nilang ayusin kung magka-problema. Kaya naasahan ko na pag turnover namin sa ating mga LGU, kayo na munang bahala. Alagaan ninyo na mabuti ito. Tatagal ito ng matagal, basta't alagaan natin na mabuti. Kahit gamit na gamit yan. Meron na kaming experience doon sa mga una naming na ibigay. Basta't inaalagaan na mabuti, tama ang pag-service, tama ang paggamit, pagka nangangailangan ng pyesa, palitan kaagad. At nakita naman namin na basta't we look after the vehicles, ito itatagal ng matagal. Kaya we are very happy now to be able to do this dahil dito sa administrasyong ito, karapatan ng bawat nating kababayan na Pilipino na magkaroon ng ganitong klaseng serbisyo. Pinapatibay nga natin ang buong healthcare services. Nagmi-meeting lang kami tungkol sa budget sa DOH, tungkol sa budget ng PhilHealth, tungkol sa lahat ng mga serbisyong ibinibigay, tungkol sa mga insurance, upang buuhin namin ang magandang healthcare system. At meron naman tayo maraming natutunan nung panahon ng COVID. Dahil nung panahon ng COVID, nakita natin ano yung pagkukulang ng ating healthcare system. Saan ang kailangan ayusin? Sino ang pwede nating asahan? All of these things, in-apply namin dito sa aming programa. Hindi lamang dito sa transport vehicles, kung hindi pati na sa ating buong healthcare system, pati nating mga ospital, pati nga yung PhilHealth. So, ito ay isang bahagi lamang sa pagpapatibay natin ng ating healthcare system. Dinala ko ito, ang ating accounting statistics, ang na-distribute na mula noong June 2022 to 2025, nakapag-distribute na tayo ng 680 na ganito, na PTV across the whole Philippines. Ngayon, ang nandito sa harap ninyo, 395, is that correct? 397 na vehicles. Hindi pa ako bumababa sa sasakyan, pinagmamalaki na ni Mel Robles na it is the biggest in the world na pagbigay ng ganito. Well, nagulat din ako dahil hindi naman yun ang habol natin. Ang habol lang natin, ang habol ko talaga ay lahat ng ating LGU, lahat ng ating mga municipalities ay magkaroon. Kaya, sa 680 PTVs, tapos na yan. Ngayong araw na ito, meron tayong 387 na ipamimigay, but this is for Luzon.
Kasabay nito na ipamimigay din natin, meron din tayong 123 para sa Eastern Visayas at 105 sa Mindanao. Kasama dito sa batch na ito, yun ay may bibigay na natin. Kung maalala ninyo, we have 149 cities, 1,493 municipalities, which makes 1,642 cities and municipalities in the Philippines. Kaya, pag natapos natin lahat ito, by the end of the year, masasabi na natin, lahat ng city and municipality ay nabigyan na natin ng ating patient transport vehicle. Ang plano natin sa susunod, dahil siyempre yung ibang bayan mas malaki sa ibang bayan, yung city mas malaki sa ibang city, titignan ngayon natin kung ano yung pangangailangan. We have to base it already on the population ng bawat lugar. So, yung malalaki talaga, kahit nabigyan ng isa, kailangan balikan natin dahil sa laki ng kanilang populasyon, kailangan natin maservisyohan lahat. Kaya yun ang babalikan natin. We now have today in Luzon, sa Ilocos 30, Cagayan Valley 72, Central Luzon 100, Calabarzon 27, Mimaropa 59, Bicol Region 64, at Angkar 35. So, this is an ongoing program. Ito ay nagkataon lang na this is a release for most of Luzon. But we will continue to do this and hindi namin ititigil ito hanggat lahat ng pangangailangan ng ating mga LGU ay nabigyan na natin, natugunan na natin ang kanilang requirement para dito sa mga patient transport vehicle na ito. Kaya ipagpapatuloy namin ang pagpapatibay hindi lamang sa paramihan nitong transport vehicle kundi pati na ang buong health system natin, buong healthcare system natin. Inaayos natin ang ating mga ospital, linagyan na natin ng mga specialty centers. Meron tayo ng bago, yung tinatawag na bukas na center para sa mga karamdaman na hindi naman kailangan na ma-ospital, na ma-confine. Lahat po yan. Yung PhilHealth, pinaparami natin ang insurance coverage, pinaparami natin ang serbisyong binibigay ng PhilHealth, binababaan natin ang payment, ang bayad. Kasi kahit papano, yung pasyente, pagka magpapatingin o magpapagaling, ay meron pa rin kontribusyon. Dahan-dahan namin babawasan yung kontribusyon ng pasyente. At kung tayo ay magawa natin, pag naayos natin ang ating ekonomiya na mabuti at kaya na natin, ay kaya naman siguro natin, wala nang kontribusyon ng pasyente. Bigyan na lang natin ng siguro yung kagaya sa ibang lugar na nakikita ko, na nasubukan ko, administrative cost lang. Wala yun, mga 100 piso yun. Tama na yun. Yun lang ang siguro na ibigay nila. That is the aspiration. At the moment, yung sistema natin is not sufficient para ating magawa yun. Siyempre, yung pondo lagi kulang. But minamanayobla natin, minamasahe natin ang budget ng mabuti para naman mapabilis ang pagpaganda ng health service para sa ating mga kababayan. Maraming salamat. Congratulations sa mga LGU. Thank you, Mr. President.